What's up mga momchies? Mami Rafi here with the Gracies and welcome to our channel. Today, typical na araw lang naman ng ganap natin ngayong araw na ito. Kahapon yung celebration ng birthday ni Baba. So, okay na kami ng ganon, masaya na kami ng ganon. Pero naloka ako naloka ako sa wish ng lolo mo. Well, it's all in God's hand. Kung talagang bibigyan pa niya kami ng isa pang magandang regalo this year. But really, I really thank God for everything that we have right now. Lalo na yung pagtapos ng gulo. Yun lang, sobrang sapat na. At yung walang sakit ang kahit isa sa amin. Kahit sino sa pamilya namin. Yun lang, sapat na sa akin. So, today, samahan nyo akong ayusin nga itong aming munting kwarto kasi hindi kami dito natutulog. Kung naririnig nyo yung ingay dito sa background, yan yung heater na binili namin last week. Ano siya, di kuryente na di gas din. But, tinatry namin siya this past few days kasi tinitignan ko kung may amoy, mag-aamoy gas po siya or hindi. But, thanks God, hindi naman. Every morning, binubuksan ko siya pagka papasok si Nora dito kami na aayos. Kasi sa sala, nandun yung malaking heater, malaking oven. Doon kami natutulog. Isa pa, nakakapagod na rin. I mean, everyday, labas-pasok ako ng mga gamit, yung higaan, unan, kumot, latag, tupi, iklog. So, nakakapagod na. And not to mention, 2 days na rin masama ang pakiramdam. Kaya, sabi ko, ayusin ko na tong kwarto. Para at least mamaya, try namin dito matulog. Kung giginawin pa rin ako, malamig pa rin para kinura, then I have no choice pa balik kami sa sala. But, yun na nga, kasi ako kasi basta dito ba? Ako kasi every year talaga yan, pagka malapit ako mag-birthday, nagkakasakit talaga ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang yung mga baby sa atin, di ba? Pagka mag-birthday na nagkakasakit, kung kailan mag-birthday, nagkakasakit ng nilalagnat, nagkakatrangkaso. Pero ako, every year, expected ko na yan. Kaya sabi ko kay Kira, sabi ko 2 days na masama pakiramdam ko. Sabi ko ngayon, para kung yung nag-chill, tsaka nananakit yung mga buto-buto ko, yung mga muscles ko. Wala akong lakas, pero sabi ko, I'll try to clean up the room para mamaya makatulog kami na maayos. So, let's see. Kumanya ka. Ayan. So, dito ma'am, kung makikita nyo, naglagay pa ako ng pantakip. Dito lang sa portion na to. Kasi, itong tube na to, yan. Para yan dito sa heater na di kahoy. But, yun nga, dahil sa naglilik yung usok niya, hindi na namin siya binuksan. So, ngayon, hinihintay ko lang na magkaroon ng time si Firas dito sa bahay para tanggalin siya. Kasi, yung mga uling, nung time na binuksan ko siya, may mga uling na bumabagsak. So, kailangan kong takpan muna itong part lang na ito ng kama para hindi madumihan yung kama natin, yung bago natin yung cover. Ayan. So, ito yung bagong heater na binili namin. Ang gagawin namin pala dito, since ka tinitesting pa namin, nilagay muna namin siya sa gilid ng bintana. So,
So, meron siyang awang dito. Eto, tatakpan ko yun ngayon para talagang mag-init yung buong kwarto. Kasi sabi ko kay Firas, umiinit siya pero hindi ganun ka-init dahil na may bukas, tsaka yung ilalim ng pintuan namin, may awang siya na mga half inch. Na 1 inch. So, tatakpan ko rin siya mamaya para ma-feel namin yung init. Ayan. So, ayusin ko muna sandali. Nakakuha na ako ng tape. Lalagyan ko muna siya, tatakpan ko muna para hindi pumapasok yung malamig na hangin dito. At kumulob yung init dito sa loob mamayang gabi kasi mamaya nakita namin sa forecast, it will take like 2 degrees, 2 to 1 degrees. So, hindi namin alam kasi kanina umaga nakita namin sa forecast is sunny day. Pero after 11 o'clock, makulimlim na siya. So, hindi kami maniniwala sa sa weather forecast. Iba-iba ang daloy ng panahon talaga. Hindi natin alam. So, let's see. Ayan, malapit ako matapos. Punas-punas na lang. So, habang nagpupunas ako dito, sa mga sa ibabaw ko dito ng aking mga anik-anik. Ayan, share ko lang sa inyo, no, guys. Last day pala nung nakaraang araw na pumasok si Nuna, meron na namang message yung teacher nila sa akin. Actually, nagpunta na doon si Peras para kausapin yung teacher pagdating sa pagkain ni Nura. Kasi si Nura, hanggang ngayon, nag-a-adjust pa rin siya sa pagkain dito. Unti-unti pa rin ini-introduce namin sa kanya yung mga Arabic bread, yung mga kinds of cheese na mga meron dito. Yan. Hindi kasi sanay si Nura kumain ng tinapay lang, lalo na sa umaga. So, naghahanap siya talaga ng chicken, ng egg. Heavy eater si Nura. As in, doon nananalita yung pagiging Filipino niya. Heavy eater siya pag breakfast. So, although pinapakain ko naman na siya ng breakfast before siya pumasok sa school, yung snack ba niya, yung baon natin sa bata, di ba? So, first, sinabi na ng teacher bawal ng chicken nuggets. Okay. They don't allow oily foods. Okay. So, okay, fine. Sabi kong ganon. Pwede naman, okay. Next day, pinabaonan ko siya ng bread, yung juice, na Tetra Pak, and orange, and sandwich. Like, yung tinapay na may palaman na hazelnut, chocolate hazelnut spread. Ayan. So, pagdating niya sa bahay, pagtingin ko dun sa baunan niya, hindi niya ginalaw yung cereal beets na pinabaon ko sa kanya, yung small crackers, yung mga shape, yung mga different shapes na crackers, and yung orange. Pero yung bata may uwi-uwing lollipop bigay daw ng teacher niya. Okay, maybe siguro ganun yun. Ngayon lang naman siguro. Pero yung sumunod na araw, naglagay ako ng boiled egg sa baon ni Nura, which is yung egg white lang. Kasi yun talaga gusto ni Nura. Hindi siya masyadong kumakain ng egg yolk. Depende yun sa pagkakaluto ng egg yolk. Pero yung boiled egg, hard-boiled egg, yung egg yolk nun hindi niya kinakain. So,
hindi siya messy, hindi rin siya oily, di ba? Pag kinain ng bata, as in buo lang siya. Pagbalik nila galing sa school, sabi sa akin ni Luna, sabi ng teacher, bawal din daw ang itlog. Sabi ko, anong gusto nilang ipakain ko sa anak ko? Sabi niya, sandwich lang daw, tinapay na may palaman. Sabi ko, hindi kaya ni Nura kumain ng ganun lang. Sabi ko ganun, kinukonsume ng bata yung energy nila sa school. And pag nasa school ka, kailangan mong kumain ng maayos dahil hindi ka ganang utak mo pagkagutom ka. Yun ang sabi ko kay Luna. Tapos pagtingin ko, sabi ni Nura, Mama, merong binigay si teacher. Merong bigay na na parang jelly. Tapos may lollipop na naman and may chocolate. Sabi ko, binibigyan ko ng full nutrients yung anak ko. At least may protein, may fruits, mayroong carbs. Ayaw niyong ipakain sa anak ko and then bibigyan niyo ng sweets. Tinawagan ko si Piras kagad. Sabi ko, you have to talk to the teacher. Kasi dito sa bahay, hindi ko inaalaw si Nura kumain ng ganito karaming sweets. Then pagdating sa school, bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Sabi ko, bakit? What's the sense? Sabi ko ganong, anong logic dun sa pagbibigay ng nutrition dun sa bata? Then, re-replace nila ng sweets. Kaya gigil na gigil ako. Sabi ko, wala akong pakialam kung ano yung way nyo ng pagpapakain dito sa bata, kung ano yung tradisyon nyo or whatsoever. Ito yung gusto ko ipakain ko sa anak ko. Full nutrients. Kung bigyan nyo ng sweets yung mga anak ng iba dyan, wala akong pakialam. Pero yung anak ko, wag nyo bibigyan ng sweets. Bakit? Si Nura, una-una, ako at si Nura, parehong may rhinitis. Pinagbawalan na siya ng doktor niya na kumain ng chocolates. Bakit? Yung chocolates nagtitrigger ng rhinitis. Dahil asthmatic kami. Ng rhinitis niya. So, pag sinura kumain na ng chocolate, maya-maya yan, babahingin na yan ng sobra. Dire-diretso na yan. Hanggang sa hindi na siya makahinga. Hanggang sa tulo na ng tulo yung sipon niya. Kaya hindi ko inaalaw yung chocolate sa kanya. Once in a while, yes. Pero pagka nakita ko nang nag-start na siyang mag-hatching, no, stop. Stop na kagad yun. Pangalawa, yung candies, yung sweets. Napansin ko sa kanya na pagka nagkakaroon siya ng sugar rush, sobrang likot niya. Yung focus niya, hindi siya makapag-focus sa isang bagay. Kaya hindi ko siya, nire-restrict ko din yung sweets sa kanya. In a day, there's 1 or 2. Pero yung ganun karami, isang konsuman. Kaya sabi ko, please, hayaan nila ako ibigay ko ano yung meron sa anak ko dahil meron siyang allergies. Or may allergies siya. Nagpunta na doon si Firas kinausap na nga niya. Bigyan nila ng time. Hindi naman, excuse me, hindi naman agad-agad, 'di ba? Bata yan Syempre, iba yung kinalakihan sa Pilipinas. Yung pagdating niya dito, kailangan niya ng time to adapt kung ano yung meron dito. Kung ako ngang malaki, wala akong problema sa pagkain. Hindi ako choosy sa pagkain. Pero yung bata, unang-una sa Pilipinas, mahal ang gulay. At hindi lahat ng masasarap at mahal na gulay na nabibili natin. Aminin natin dyan. 'Di ba? Kahit magandang trabaho mo, yung pangangailangan ng pamilya mo sa isang bahay, andun yung bayad ng bahay, ng kuryente, ng tubig, yung grocery ng bawat pangangailangan ng bawat isa. Minsan, hindi mo na yung natitirang budget, yun yung kokontrolin mo sa pagkain, 'di ba? So, hindi lahat nabibili natin. Dito, lahat ng healthy nandito. Ang broccoli, ang cauliflower, ang mga beans, lahat ng healthy, lahat ng masasarap na wala dyan, na mahal dyan sa Pilipinas. Dito, napakamura. Minsan nga kinukuha lang sa garden.
So sabi ko sa kanila, with regards naman sa pagkain ng bata, bigyan nila ng, hindi agad-agad yan. It takes time. So ayan mga mamsi, tapos na ako sa mga gawain. So ngayon, sinura naman, kain muna kami ng dinner. It's around 5 o'clock na dito. Oh no, 4:30 pa lang pala. Ayan, katitignan nyo, medyo madilim na. So everyday ganyan na, masyadong mahaba ang gabi. So, maaga ko siya pakainin ng dinner ngayon kasi maaga siyang nagising. Around 6 o'clock gising na siya, which is ang haba na ng ang oras ng gising niya at hindi na siya nagnanap ng hapon para yung routine niya pagka may school days, hindi siya ganun kahirap gisingin pag umaga. Correct? Correct. So, what are we going to eat now? Chicken feet. Yun lang, wala kaming chicken feet. Lagi siya nagre-request ng chicken feet kasi favorite niya yun. Why do you like chicken feet? Because what? With potato? And? Speak up. Speak up. What's speak up? You speak up. Speak louder. Why you like chicken feet? Why do you like chicken feet? Because it have potatoes and speak it. And what? Speak louder. Sabi niya kanina sa papa niya, she wants chicken feet because she's getting sick. She needs to be strong. Chicken feet makes her strong, sabi niya. But we still don't have chicken feet. Hindi pa tayo makahanap ng chicken feet, baby. But now, dinner time, pero ang kakain namin pang breakfast. Stop doing that, baby. Pero ang kakainin namin pang breakfast, maling at itlog, pritong itlog. Ayoko magstay ng matagal sa kusina dahil sobrang lamig. As in, sumasakit yung ulo ko sa lamig. Alam niyo yung, kasi pag may rhinitis ka, may times na pag yung sobrang lamig, nanuot na sa ilong mo, aatakihin ka na, nagtitrigger na yung allergy mo. So, pine-prevent ko yun, yung, pag naramdaman ko na yung lamig, talagang lumalayo na ako, lumalapit na ako dito na ako sa sala kasi dito yung aming oven na wood. Dito kami nagbe-burn ng fire. Yeah. And thank you so much for watching, guys. Please stay tuned for more videos to come. And hopefully this coming days, it's going to be my birthday on Monday, but I don't know if there's anything that we're going to do. Pababayaan ko si Firas maghanda para sa akin. So we will not gonna do anything. Mag-spaghetti lang ako. Request ni Nara ang pesto. See, I told you, she is sleepy. So request ni Nora mag-pesto pasta kami. Magpe-pesto pasta na lang ako sa birthday ko. Yun. So for sure, I will let him do something. But if not, it's okay. It's good. Ang importante naman sa akin, yung wala kaming sakit, maayos kami, ligtas kami sa lahat. And thank you so much, guys, for watching and subscribe to our channel. Stay tuned for more, and definitely we're gonna share a lot what we have here in Lebanon. Thank you so much, guys. God bless you all. Bye.